my beloved Boss Mike Severa. Puntahan natin itong sinasabi ni Buday. Eto. Nasa na si Buday? Pasok! Tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin. Kita nyo mga kababayan ko, pansinin nyo po itong binabanggit ni Sara. Ayan na, sige. Ang sinabi daw ni Pangulo ay pagpapatuloy at talaga namang mga proyekto daw ang ipapamala sa atin. Para sa Pilipinas. Ay, hindi ba yon? Hindi ba yon ang nangyari, Hermes Valdez? Hindi ba yon? Tuloy. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Kita nyo, mga kababayan ko, si Buday, mga kababayan, nandun sa ibang bansa, sinisiraan ang ating bansang sarili. Nandun doon sa ibang bansa para manira, magkalat. At siraan tayong mga Pilipino. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay gumagawa ng mga kung ano-anong mga proyekto para tayo ay mapansin, hangaan ng taga-ibang bansa, makainganyo tayo ng mga turista. Pero eto pong si Buday, mga kababayan, sa ginagawa niyang yan po ay nagbibigay po ng kawalang gana ng mga turista para tayo ay bisitahin. Kita niyo ang pagkakaiba. Malaking bagay po ang turismo na makatulong sa ating ekonomiya. Pero si Buday ang ginagawa, sinisiraan niya. Nauna na nga po dyan mga kababayan, pati yung tulay ng San Juanico, abay pinagdiskitahan. Tama mga kababayan ko? Pinagdiskitahan Imbis na ipagmalaki. Wala mga kababayan. Parang gigil na gigil pa mga kababayan ko di po ba? Yan. Kita nyo ngayon. Ulitin ko lang para maunawaan ng mga DDS. Si Buday, nasa ibang bansa, sinisiraan tayo na imbis na makaakit ang mga proyektong ginagawa ni Pangulo, abay, nakakapigil. Pinipigilan niya, mga kababayan ko. Pinipigilan niya. Saan kayo? Ngayon, ulitin ko uli. Baka nakakalimutan uli. Baka nakakalimutan uli ni Buday na parang yung dam na pinag-iipunan ng tubig ulan tulad ngayon, para maiwasan din ang mga baha, baka nakakalimutan ni Buday na malaking bagay ang turismo para po sa ating ekonomiya at para sa mga buwis at kikitain dito sa mga banyaga na namamasyal sa ating bansa. Kita nyo mga kababayan ko. Sakit talaga sa ulo ni Buday, mga kababayan. Ewan ko ba? Yun lang naman, napakasimple. Sana wag ka nang manira, Buday Paglaban mo na lang yung sarili mo. Eto lang naman, simple. May pinaglalaban sila. Di po ba? Bakit di nyo ipaglaban dyan sa korte sa ICC? Bakit kailangan pamandamay kayo ng mga Pilipinong katulad namin? Sa pinaglalaban nyo, wala naman kaming kinalaman dyan Di ba? Di ba mga kababayan ko? Wala kaming kinalaman dyan. Kung ano man yung mga pinaggagawa ng tatay mo. Tuloy. Wala tayong nakikitang pagbabago. Wala ka, kakapakita ko lang, Buday. Sample, maliit pa lang nga yan mga kababayan maliit pa lang yan Di ba? Naku, ewan ko ba? Wala daw nakikitang pagbabago. Hindi yata ito nag-iikot mga kababayan. Mukhang si Buday mga kababayan palibasa lagi nang nasa ibang bansa, kaya hindi niya na naiikot yung sarili niyang bansa na pinaglilingkuran. Hindi na ho kasi nakakaikot, mga kababayan, sa bansa na kanyang pinaglilingkuran dapat. Buday,
Kung ako sa'yo, ikutin mo yung bansa. Total, meron ka namang sariling pondo, budget para dyan. Bakit hindi mo gawin yan? Para makita mo yung malaking pagbabago, malaking improvement na proyekto ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka kasali. Tama po mga kababayan ko? Tuloy. Mirashi, late ka na ha? Sa lahat ho ng mga late, huwag nyo hong kakalimutan na mag-like, share and subscribe. Helen sa vlog. Nandyan si Mary Rose Santos, Maring Lenny, Lucy Minigawa. Di ba? Tuloy. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Makita mo, ito na, maninira uli mga kababayan ko. Hindi ba niya naiisip yung sinasabi po niya, mga kababayan, na pwedeng makaapekto sa mga dayuhang gustong mamasyal sa ating bansa? Ayan, tingnan nyo, sisiraan niya na naman. Maninira na naman, mga kababayan. Kinang to. Ito na. Pa lang, nakakabuisit na, di ba? Babago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Alin ang nakakabwisit? Explain mo nga. Ilang beses na akong lumalabas ng bansa. Smooth naman yung paglabas at pagpasok ko. Ano nakakagigil doon? Merong mga, lunch yung mga OFW. Merong mga tulugan. Ano yun, Buday? Tanga! Sa lahat po ng naging vice presidente, mga kababayan, nakakalungkot man sabihin ito. Pero eto talaga yung naging vice presidente na nuknukan ng tanga. Napakatanga ho, mga kababayan eh. Napakatanga. Tuloy. Tado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos. Kita nyo mga kababayan, kung katangahan nito, pinagmamalaki yung airport ng iba. Sariling kanya. Aba mga kababayan, sinisiraan niya. Ganyan ho itong si Sara. Yung pong pag-aari ng iba, pinagmamalaki niya. Samantalang mga kababayan ko, yung sariling kanya na dapat pinopromote niya para makainganyo ng mga dayuhan na turista para makapasyal sa ating bansa, abay, kita nyo, tila ba parang sinasabi niya, huwag kayong pumunta, pangit sa amin eh. Kita nyo mga kababayan ko, matindi talaga tama ng ulo nito. Hanggat wala hong mga nagpapaliwanag, na mga vlogger, na mga tao katulad ninyo, na ang mga sinasabi ni Sara, mga kababayan hindi natin maisip kung saan nang gagaling. Nang garod, kunada garod niya. Palwang kunada pa yan, palwang kunada di ayam migod. Matindi tama mga kababayan, matindi. Ay. Ito, pakinggan nyo. Pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Nabibisit kayo nung panahon ni Digong, mga kababayan. Pag uwi nyo, mga kababayan, sa airport pa lang, kita nyo yung pila-pila, napakahaba. Ay ngayon, mga kababayan, subukan mo, Jax Demolay na umuwi. Aba, meron na tayong automated. Scan na lang yung pasaporte natin. Scan mo lang. Tapos, picture lang, labas ka na. Para na hong tulad na rin ho sa ibang bansa. Tulad na ho sa ibang bansa ang style sa atin. Umuwi kayo mga kababayan ko. Subukan nyo. Pipila na ho kayo sa automatic na immigration. Ano ba tawag doon? Di ko alam. Pero doon ho ako pumipila, napakabilis eh. Ang bilis, mga kababayan ko. I-scan mo lang ganon. Tapos, picture na ganon. Ngingiti kang ganon. Labas ka na. Diba? Labas ka na. Ngayon, mga kababayan, bakit sinisiraan ni Buday? Mas mahigpit pa nga sa iba eh. Sa Amerika lalo, diba?
Oo, baka akala ni Buday mga kababayan, siya lang ang nakakapamangibang bansa. Siya lang yung gala ng gala. Ay, mga kababayan ko, hindi naman sa pagano. Ha? Oh, 'di ba? Ayan sabi rito, airport sa LA ang pangit. Kahit airport sa Mexico, yun na nga mga kababayan ko eh. Ayokong manira ng airport ng iba. Kaya wala akong tinutukoy, Pero mga kababayan, base sa experience ko, malayo na ho yung nararating ng mga airport natin na sinisiraan ni Buday. Sambalenya, Germany. Opo, thank you naman po. Ay, nako, grabe, nakakahiya tong si Sarah. Oo, sige tuloy. Ayan. Imbis na po mga kababayan ipagmalaki yung atin, sinisiraan, nakakalungkot Nakakalungkot lang. Tapos marami pang mga sumasang-ayong mga ilang OFW dyan. Minsan mga kababayan gusto kong murahin ng murahin ito Kaya sa isip ko na lang yun. Sa isip ko ngayon mga kababayan siguro mga higit 100 ng beses kong minumura sa isip ko to. Sama ng ugali Iritado ka na sa airport pa lang. Iritado, bakit? Ipaliwanag mo bakit ka naiirita. Hindi yung sasabihin mo lang, wala ka namang ebidensya. Mga kababayan ko, susunod lang ho tayo sa panuntunan. Para hindi kayo maabala. Meron po tayong panuntunan, e-travel. Opo, ano nyo lang ho. Gumawa na ho kayo ng e-travel, papunta pa lang para pagdating nyo, tuloy-tuloy na kayo. Kung ang gagawin ninyo, tamad-tamad kayo tulad ni Buday, kung kailang nandoon na kayo sa immigration, tsaka pa lang kayo gagawa ng e-travel, hassle nga naman. Pero kung kayo ay sumusunod sa panuntunan, nasa ang man lugar man kayo, halimbawa ay nasa Amerika kayo, pauwi kayo, gawin nyo na ho dyan sa Amerika. Gawa na kayo ng e-travel ninyo dahil panuntunan po yan dito sa ating bansa. Kung nung araw mga kababayan ay sulat-sulat tayo sa maliit na papel, ngayon ho hindi na ho iniiwasan na hong gumastos ng mga paperless na ba? Paperless, oo, Oo. 'Di ba? Gustong gawing automated na lahat ng gobyerno natin para mabilis yung mga proseso. Kung kayo hindi kayo susunod doon sa sinasabi ko na kayo ang gagawin nyo pagdating nyo haharap na kayo sa immigration. Tsaka pa lang kayo, tatanungin kayo nakagawa na po ba kayo ng e-travel? Ay hindi pa po. Kita nyo, di hassle yun. May karapatan ba kayong magalit nun? Siyempre wala kayong karapatang magalit nun mga kababayan. 'Di ba? Sinabihan na kayo bago pa lang kayo tumawid, bago pa lang kayo sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas, gumawa na kayo ng e-travel. Baka yun yung tinutukoy neto. 'Di ba? Baka yun ang tinutukoy neto. Yan. 'Di ba mga kababayan ko? Yan, sabi ni Miss Au, 3 days before ng flight, pwede na po gawin ang e-travel. Ayan. Mga kababayan ko. Pero alam nyo, sinuggest ko na yan, tanggalin na rin yan Di ba? Tanggalin na rin yan di ba, Rain? Why so pogi? Hindi ko nga alam Talay! Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na kahit malaki yung airport natin, bigla mong isisingit yung maliit na airport. Bobo, ang tanga mo. Merong mga lugar dito na kita nyo, tingnan nyo, explika ito, mga kababayan, ang labo. Mas malabo pa sa utak niya Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Bakit? Malinis din naman Nung panahon lang naman ng tatay mo ang nagkakaroon ng problema. Walang aircon, mainit. Pero ngayon mga kababayan, mag-jacket kayo Mag-jacket kayo. Bakit? Marumi ba airport natin? Sige nga ho. Napakalinis ng airport. Lalo na yung Terminal 2. Mga kababayan, Terminal 2, napakalinis. Pagdating ninyo, mga kababayan, baka kala nyo hindi kayo umalis ng bansa nyo. Nagulat ako nagulat ako mga kababayan kasi madalas sa Terminal 3 po ako sumasakay, papuntang ibang bansa. Nung nagpunta kami ng Boracay, mga kababayan,
Umalis kami, Terminal 2 kami, sumakay ng eroplano. Pag-uwi ko mga kababayan, paglabas ko ng arrival, aba mga kababayan, oo, matindi. Abay, nasa Pilipinas ba tayo, Eka? Ang tindi ngayon mga kababayan, napakaayos. Oh, di ba? Napakaayos. Oh, ngayon kayo ho magsasabi niyan. Hindi ho natin binobola yung mga tao. Bagkus gusto nating sabihin yung totoo para makainganyo tayo ng mga banyaga na mamasyal sa ating bansa. Napakahirap nating pinagmamalaki isa-isa. Kabaliktaran nga itong si Buday eh. Tayo mga kababayan, pag nasa ibang bansa, meron po tayong makakwentuhan na mga dayuhan o mga foreigner. Ano sinasabi natin? Punta kayo sa amin. Marami hong magaganda. Sa Luneta ngayon, makikita nyo na yung pang-Guinness World Record na solar lamp display. Ano pa, mga kababayan ko? Eto pa, yung aming mga dagat. Punta kayo ng Palawan. Punta kayo ng kung saan-saan, lahat magaganda. Di po ba? Wala! Jax Demolay, wala yung tanimbala. Alam mo, may gawa rin naman yun si Digong eh. Sa totoo lang, propaganda nila Digong yun. Pero etong si Buday, kabaliktaran. Kung tayo hirap na hirap mang-inganyo siya. Todo-todo yung paninira. Humawak pa ng mikropono para ilathala. Pinagsigawan pa mga kababayan eh. Ganyang kasama ho ang ugali netong si Buday eh. Tignan nyo. Saan ho kayo? Eto, talong ko sa inyo. Saan kayo nakakita ng ganyang vice presidente? Imbis na ipagmalaki. Yan, simple na natin para hindi tayo tumagal. Imbis na ipagmalaki ang sariling bansa, sinisiraan niya. Kita nyo? Sinisiraan niya. Tropo, ayan maayos na ngayon. Tropo, maayos na ngayon. Ibang-iba nung umuwi ako nung 2021 kaysa ngayon 2025. Laki ng pinagbago, maganda na lalo. Kita mo! Totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Kita nyo, mga kababayan ko, baon baon na natuyaw, nalasiya. Anak nalasi. Grabe. Sige, ito na. Pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Organized. Napakadaling lumabas, walang nakatitas na diba? Hindi ka natatakot. Yung mga ibang bobo naman, na mga kaibigan ni Jojo Chavez dyan sa, sa Netherlands, hindi pa yata nakakauwi nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi, marumi daw, ganyan, ang dami nilang madali, mahirap daw lumabas, mga kababayan, tanga lang kasi kayo. Subukan nyo kaya ngayon. At alam nyo, ang nakakaabala sa paglabas nyo yung katangahan nyo. Di ba? Ang nakakaabala po kasi yung katangahan nila eh. Kaya nagre-reklamo. Ito na. Takot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Buday, nung panahon ng tatay mo yan. Ngayon, meron pa bang ganon? Wala na ho. Walang ganon yung nanakawin yung laman ng pasalubong mo. Panahon ng tatay mo yan. Diba, mga kababayan ko? Paano gaganahan yung mga dayuhan na maging turista sa ating bayan kung ganyan ang pahayag niyan? Di po ba? Nakakawalang gana tong si Buday. Bahala na nga kayo dyan. Sige nga, sabihin mo nga na may talimbala, Buday. Sige nga, sabihin mo nga. Paglabas mo sa airport, naku. Paglabas mo ng airport, Kita nyo mga kababayan, hirap na hirap magsinungaling.
Talagang yung paninira niya, mga kababayan eh. Oh, kahit nahihirapan siya, pinipilit niya. Oh, sabi ni Delia Lee, why is a vice president talking bad about her own country? Kasi ho, baliw yan. Ganun lang ho. Eh, kung matino po ba yan eh, sisiraan niya yung sarili niyang bansa, mga kababayan? Meron po bang Meron po bang matinong Pilipino na sisiraan yung ibang bansa? Wala akong mga kababayan. Wala akong problema na humanga tayo sa ibang bansa. Di po ba? Pero, mga kababayan, huwag mo namang siraan. Biruin mo yung pagtapak mo pa lang sa bansang ito, sa atin eh. May paninira ka na? Diba? Oh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.